Alright, so good afternoon, young people. Batiin mo nga yung katabi mo, sabi mo magandang hapon. Okay, so medyo maulan ang ating weather for today kasi dahil kay bagyong uwan. Yan. So according sa news, I think parang, thank you Kuya Jess. I think, ayan, I think parang according yata sa news, no, mamaya ata dadating sa Manila, no, ngayong gabi yata. Nasa Litex pa? Okay. So, on the way na siya. But anyway, let's pray na maghimala ang Diyos at tunawin niya yung bagyo na yan, no? Kasi naniniwala naman tayo na walang imposible sa ating Panginoon. Amen ba? Sabi nila, mas malaki pa raw sa Pilipinas, pero naniniwala ako na mas malaki ang Diyos na pinupuri natin. Amen ba, young people? Yan. So, parang feeling ko masyado akong malayo sa inyo. So, kanina pala sa praise and worship, no, natuwa ako. No? Tanongin niyo sa Ate Regine, bakit ako natuwa? Bakit? Ano? Natuwa ako kasi yung mga young people dito sa harapan, lahat sila isang hilera, nakasuot sila ng Jesus Saves. Yan, grabe. Mga naka-it is written. Palakpakan naman natin yung it is written. Yan. So kung gusto ninyong mag-avail or magkaroon ng magandang t-shirt and at the same time, nakakapag-share kayo ng gospel sa mga nakakasalamuhan nyo, kontakin nyo lang si Pastor Carl. Yan. And together with his friends, si Kuya Roa, sino pa ba? Si Kuya Glenn, si Kuya Jess. Bili lang kayo sa kanila, supportahan natin sila. Amen ba? Last ng amen talaga, no? Okay. So alam ko, ayan, malamig ngayon, kaya talagang nakakatuksong matulog. Okay? At pakiusap ko lang, isa lang ang pakiusap ko, huwag kayong pipikit. Walang pipikit ha. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pipikit. No, mahirap na. Pag napikit baka mamaya tulog na. Okay, bantayan mo yung katabi mo kasi baka mamaya umihilik na yan dyan. No? Anyway, alam ko, we are all ready to receive God's word tonight. Taas nga kamay lahat ng mga ready na. Ayan, and before anything else, tayo manalangin sa Panginoon. Heavenly Father, we worship you and we glorify your name in this space. Panginoon, salamat po for your goodness, for your faithfulness, and your mercy na patuloy po naming nararanasan sa araw-araw ng mga buhay namin. And right now, God, we pray na samahan niyo po kami. Holy Spirit, be with us. Hayaan mo po na buksan mo ang puso ng mga kabataang ito and let them receive your word. Let them receive your grace tonight. Sa mga tao na nangangailangan ng revelation this day, sa mga nangangailangan ng wisdom, I pray na ibigay mo to sa kanila. At gamitin niyo po ako, Panginoon, as your instrument, as your mouthpiece, more of you and less of me. And we give you all the glory and honor and praises in Jesus' mighty name we pray. Amen. Yan. So, sige, minsan papalakpakan natin na malakas si Lord. Okay. So, merong isang babae na gustong-gusto niyang matuto ng judo. So, familiar ba kayo sa judo? Yan, taas nga kami familiar sa sports or, sa sports na judo. So, di ba yung judo, para siyang taekwondo, kaya lang, Japanese martial arts siya. Okay? And usual, close range lang yung mga strikes niya, unlike po sa taekwondo. Ngayon, dahil nga itong babae na ito, sa kagustuhan niyang matuto nung judo, no? Pumunta po siya sa iba't ibang mga training centers. Okay? Para syempre, para mag-training, no? Umanap siya ng mga instructors na magtuturo sa kanya. Kaya lang, every time na mag-i-inquire siya, alam niyo ba, hindi siya tinatanggap ng mga instructors niya. Walang tumatanggap sa kanya, lahat nire-reject siya. And alam niyo kung bakit? Tanungin niyo ako bakit. Kasi, putol po yung kaliwang kamay niya. Wala siyang wala siyang kaliwang kamay. So naputol yung kaliwang kamay niya during an accident nung siya po ay bata pa, no? So in short, dahil nga disabled siya, PWD siya, walang tumatanggap na instructor. Kasi siguro ang isip ng mga instructor, kaya bang makipaglaban nito? Disabled nga siya. Parang masasayang lang yung effort kong magturo dito. So walang tumatanggap. Okay? Taas kami ng mga na-reject na dyan. Okay? Walang natatanggap. Tumatanggap sa kanya, nire-reject siya. Pero, ang maganda dito sa babaeng ito, actually, hindi siya sumuko. No? Parang, siguro quotation niya yung never give up. Hindi siya talaga sumusuko. Kahit na marami siyang natatanggap na rejection sa mga training centers na napupuntahan niya, alam nyo, patuloy pa rin siyang naghahanap ng instructor. Natatanggap sa kanya. Kahit disabled siya.
kahit PWD siya. Hanggang sa isang araw, no, may nahanap siyang instructor. So finally, may tumanggap sa kanya despite of her disability. Amen po. And to make the long story short, syempre, tinanggap siya ng instructor eh. Nagsimula na siyang mag-training. So, tinuruan siya nitong instructor na to. Pero, nagtataka siya kasi sa loob ng 3 months na training nila, alam niyo ba, isang technique lang yung tinuturo sa kanya ng instructor. Paulit-ulit yun. Every time na meron silang session, every time na magte-training sila, isang technique lang talaga yung tinuturo sa kanya ng coach. Okay? Pero, tinutuloy pa rin niya. Nagtataka siya, bakit kaya isang technique lang tinuturo sa akin ito ni Master? Isa lang din ba alam nito? Diba? Ba't ito lang tinuturo niya sa akin? So tinuloy niya yung kanyang training, tapos talagang pinagbubuti niya. Inaaral talaga niya, minamaster niya yung tinuturo sa kanyang technique ng instructor niya, hanggang sa dumating yung araw na sumali siya sa isang judo tournament. Okay, so sumali siya. And syempre, nung sumali siya, actually, medyo kabado siya. Bakit? Kasi nga, disabled siya eh. Di ba? At syempre, pagpunta niya doon, isang technique lang yung alam niya. Okay, sasali ako, disabled ako, tapos isang technique lang yung alam ko. Paano ako lalaban nito? Pero sumali pa rin siya, no? At alam niyo ba, laking gulat ng lahat. No? Nagulat lahat talaga sa kanya kasi yung babae, lahat ng nakakalaban niya or lahat ng nakakatunggali niya, isa-isa niyang tinatalo. Isa-isa niyang napapabagsak. Imagine niyo yun, isang kamay lang. Isang technique lang yung alam niya, yung tinuro sa kanya ng instructor niya, pero lahat natatalo niya. Lahat ng nakakatunggali niya, natatalo niya. So after po ng tournament, lumapit siya sa coach niya. Sabi niya, Coach, ba't ganun? May tumatawag. Ba't ganun, Coach? May nagre-ring. Hindi, joke lang ano. Coach, ba't ganun? Di ba? Isang technique lang naman yung tinuturo mo sa akin, pero bakit nananalo ako? Ano ba ito? May magic ba dito? May nilagay ka ba sa akin? Ginayuma mo ba ako? Diba? So alam niya, ngumiti lang si coach. No? Ngumiti lang si coach sa kanya, tapos sabi sa kanya ni coach, nakala mo, nanalo ka sa 2 dahilan. No, makinig kayo dito mabuti. Ito na, andito na yung catch. Sabi nung coach, nanalo ka sa 2 dahilan. Una, yung technique kasi na tinuro ko sa'yo, alam mo ba, isa yan sa pinakamahirap na technique na pwede mong malaman or pwede mong matutunan sa judo. At pangalawang reason kung bakit ka nanalo, kasi alam mo, para ma-counter yung technique na yan, kailangan hahawakan ka nila sa kaliwa mong kamay. Kailangan hahawakan ka nila sa kaliwa mong kamay. So in short, hindi siya ma-counter. Bakit? Putol yung kamay niya. Di ba? Grabe kayo, tinawanan ninyo. Ako na-inspire ako sa story, kaya tinawanan ninyo. So, palakpakan natin si Lord. Ayan. Grabe kayo, ha? Sobra kayo, ha? Hindi, joke lang. Pero di ba, ano makikita natin doon sa story kahit tinawanan nyo? Di ba, makikita natin na yung inaakala ng lahat na kahinaan ng babae, yun pa pala yung matibay niyang sandata. Diba? Yun pa pala, yung naging dahilan niya or yung naging alas niya para manalo siya sa tournament. So, hindi naging hadlang. No? Hindi naging hadlang yung kakulangan niya, yung disability niya para magtagumpay siya, kundi naging daan pa siya para lalo siyang magtagumpay. No? Para maabot niya yung gusto niya, maabot niya yung pangarap niya. Now, alam niyo ba, young people, ganyan din sa buhay natin. Okay? Minsan, iniisip natin na dahil mahina tayo sa isang aspeto, okay, ay wala na tayong mararating. Taas kamay dito yung merong low self-esteem na parang tingin niya, hindi kasi ako matalino eh. Hindi ako magaling, mahina ako dito, kaya wala akong mararating. Di ba? So minsan, kung ano pa yung pinakamalaking kahinaan natin, alam niyo ba, yun pa ang gagamitin ng Diyos para maging susi sa katagumpayan natin. Alam ko, bawat isa sa atin dito, probably nakakaranas tayo ng mga panghihina ngayon. Ha? Nakakaranas tayo ng mga trials, probably nakakaranas tayo ng mga oppressions, oppositions na nagiging dahilan ng panghihina natin. And sometimes, di ba, we are tempted na magalit sa Diyos kasi hindi naman ito yung Christianity na ine-expect natin eh. Tama po ba? Hindi ito yung Christianity na ine-expect natin. Ang expected kasi natin, ang Christianity, puro saya lang. Ang expected natin, ang Christianity, walang pagsubok.
walang kalungkutan, walang kabigatan. Kaya nga actually, kung yan pa rin ang mindset natin when it comes to Christianity, na kapag sumunod ka kay Jesus, wala ka nang magiging problema, gusto kong maranasan ninyo, normal yun. Sabi mo nga sa katabi mo, normal ang may problema. Okay? Yung mga weaknesses na nararanasan natin ngayon, actually normal yan. Talagang inaalaw yan ng Diyos na maranasan natin kasi nga po, may purpose siya. Okay? At kung ano yung purpose, yan po yung aalamin natin. So the theme of our message this afternoon, why does God allow weakness in our lives? Okay? Bakit nga ba inaalaw ng Diyos na minsan dumating tayo doon sa mga puntong nanghihina tayo spiritually, nanghihina tayo physically, parang minsan ang bigat maglingkod kay Lord, ayaw na nating maglingkod sa Diyos, gusto na nating lumayo sa Panginoon. So bakit ba inaalaw ng Lord yan? So bago natin yan sagutin, I want us to open our Bibles in 2 Corinthians chapter 12. So sige pa, open your Bibles with me. 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 10. Okay? 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 10. Okay, so kung nandiyan na po kayo, samahan niyo akong magbasa. Sabi po dito, because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given me a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. Concerning this, I implored, everybody say implored. I implored the Lord 3 times, that it might leave me. And He has said to me, my grace is sufficient for you. So mas maganda, i-highlight nyo yun sa mga Bible nyo, no? Sabi ni Lord, my grace is sufficient for you. For power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me. Therefore, I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties for Christ's sakes. For when I am weak, then I am strong. So may the Lord bless us upon reading of His Word. Ang ganda na sinabi ni Paul, no? So actually, ito po ay isa sa napakagandang testimony na isinulat po ni Paul sa kanyang letter para sa mga believers sa Corinth. Okay, and makikita nga natin dyan, sa passage na tinestify ni Paul, na nakaranas daw siya ng ano? Siya ay nakaranas nung tinatawag na thorn in the flesh. Okay? Kapag sinabi natin thorn in the flesh, hindi ito literal na merong tinik na nakatusok sa laman ni Paul. Okay? Hindi po ito literal na tinik na nakatusok sa laman mo, kundi ito ay mga bagay. Ito ay mga sitwasyon na nagiging sanhi ng panghihina ng isang tao. Now, marami pong views ang lumalabas kung ano ba itong thorn in the flesh na tinutukol ni Paul dito. So sabi po ng ibang mga Bible scholars, pwede daw si Paul that time ay merong physical illness. Okay? Na nagkukos ng panghihina niya. So nanghihina siya physically, sabi ng ibang mga Bible scholars. So pwede rin naman daw merong depression si Paul. O siya ay nakaka-experience ng anxiety that time, kaya nanghihina siya spiritually. Or possible din na siya po ay nakakaranas ng mga persecutions or oppositions dahil sa pangangaral niya ng salita ng Diyos. So alam naman po natin, ang mga believers before, lalo na nung time ni Paul, every time they are preaching the gospel, talagang pine-persecute sila. Diba? Talagang ang dami ng persecutors. So hindi natin alam, no? Walang nakakaalam kung ano ba talagang dahilan ng panghihina ni Paul that time. Pero makikita natin in verse 7 na ipinaliwanag ni Pablo or pinaliwanag ni Paul kung ano ba ang dahilan. Bakit ba inalaw ng Diyos na makaranas si Paul ng panghihina sa buhay niya? So by the way, hinati ko po itong text natin into 3 sections. So number 1, God's purpose in weakness. Everybody say God's purpose in weakness. Okay? So secondly, God's power in weakness. And number 3, Christians' response to weakness. So ngayon nga po, yan 3 lang yung pag-aaralan natin, no? Before we proceed to our big idea. So number 1, God's purpose in weakness. Okay? Ano ba ang purpose ng Diyos sa weakness? So sabi po ng 2 Corinthians chapter 12 verse 7, because of the surpassing greatness of the revelations, for this reason, to keep me from exalting myself, there was given a thorn in the flesh, a messenger of Satan to torment me, to keep me from exalting myself. So ano pong sabi ni Paul? Bakit daw siya nakakaranas ng weakness?
Bakit daw siya nakakaranas ng thorn in the flesh? Kasi para hindi daw siya magyabang. Okay? Para hindi siya maging mayabang. Now, bakit kaya? Okay? Ano ba ang naranasan ni Paul? Bakit naging prone siya sa pride? So kung babasahin po kasi natin yung verse 1 to 6, makikita natin doon na si Paul po ay nagkaroon ng extraordinary experience kung saan nagkaroon siya ng vision. Okay? And doon sa vision niya, dinala siya doon sa tinatawag na third heaven or paradise, which is also known as the dwelling place of God. So nasusundan po ba natin? Okay? At doon po sa lugar na yon, according to his vision, meron daw siyang mga bagay na narinig. Or meron siyang mga bagay na nakita na hindi pa pwedeng i-reveal sa mundo. So dahil po dito, sinabi ni Paul, pwede siyang maging mayabang. Okay? Pwede siyang maging mayabang kasi nga, grabe yung experience niya eh. No? Grabe yung revelation. Grabe yung pinaranas ng Diyos sa kanya. Hindi man siya sure kung literal na nangyari yun or vision lang talaga. Pero, sigurado siya, no? Sigurado si Paul na totoo yung naranasan niya. Na totoo po yung nakita niya. Totoo yung narinig niya. Kaya nga ang sabi niya, para maiwasan na pasukin siya ng pride, to keep me from exalting myself, dahil dun sa naging experience ko, sabi ni Paul, inalaw daw ng Diyos. Okay? Inalaw daw ng Diyos na bigyan siya ng kaaway ng thorn in the flesh. Sabihin nga natin ulit, thorn in the flesh. Okay? Nang sa ganon, hindi siya magyabang. Nang sa ganon, hindi siya magmalaki. Hindi siya magmataas. Now, pwede kasing pasukin ng pride ang isang tao, lalo na kapag nandun na siya sa peak ng success niya. Lalo kapag nandun na siya sa peak ng victory niya. Sa peak ng kanyang promotions, okay, or ng blessings. Pwede maging complacent ng tao, no? At imbes na dumepende siya ulit sa Panginoon. Dahil nga, pinagtagumpay siya ng Diyos eh, di ba? So, imbes na dumepende siya ulit sa Panginoon, ang pwedeng mangyari kapag pinasok ng pride ang tao, magtitiwala na lang siya sa sarili niya. Okay? Kaya nga pansinin niyo, maraming tao, nung nag-uumpisa pa lang sa ministry, ay grabe ang dependent sa Diyos. Ba? Nung nag-uumpisa pa lang sa career, nag-uumpisa pa lang sa pag-aaral, grabe ang dependent sa Panginoon. They always pray. Palaging nakikita sa church. Talagang nagpapagamit sa Panginoon. Pinapagamit ang buhay, pinapagamit ang talento, lahat ng oras niya, binuhos na niya sa simbahan. Pero anong nangyari nung yumaman na? Okay? Nung nakapagtapos na ng pag-aaral, nung naabot na niya yung mga pangarap niya, nung na-promote na siya sa ministry, inanoint na siya ng Diyos, naging complacent na. Tinalikuran na rin ng Diyos kasi bakit? Hindi nabantayan ang pride. Sabi mo sa katabi mo, bantayan mo ang pride. Okay? Hindi nabantayan ng pride. Masyadong nilamon nung success. Masyadong nilamon nung promotion. Masyadong nilamon nung extraordinary experiences sa buhay niya. Kaya nga, nag-lead saan? Nag-lead sa downfall. Nag-lead sa distraction. Nawala sa presensya ni Lord. Nagmataas, nagkaroon ng pride. Kaya nga actually, ang danger sa pride, wala siya dun sa part na nag-uumpisa ka pa lang sa ginagawa mo. Ulitin ko po. Ang danger sa pride, wala dun sa part na nag-uumpisa ka pa lang sa ginagawa mo. Kundi nandun siya sa part kapag successful ka na. Nandun siya sa part na promoted ka na. Nandun siya sa part kapag nasa tuktok ka na. Kapag nasa taas ka na, nandyan po ang pride. Nandyan ang danger ng pride. Kumakaway ang pride kapag promoted ka na. Kumakaway ang pride pag successful ka na. Kumakaway ang pride pag mayaman ka na. Okay? Pag promoted ka na. Nandyan ang danger ng pride. Kaya nga hindi mo babantayan ang pride sa mga panahong nag-uumpisa ka pa lang sa ministry mo. Okay? Hindi mo diyan babantayan ang pride. Hindi mo babantayan ang pride kapag nag-uumpisa ka pa lang sa career, sa business, sa pag-abot ng mga pangarap mo, sa ministry mo. Kasi sa totoo lang, walang nag-uumpisa sa isang bagay na mayabang niya agad siya. Tama? Walang nag-uumpisa sa isang industriya na mayabang na agad siya. Amen po ba? Agree ba kayo doon? Diba? Lahat nag-uumpisang humble. Lahat nag-uumpisang dependent.
Lahat nag-uumpisang submissive. Submissive sa leader, submissive sa magulang, submissive sa mga taong nasa paligid niya, to those who are in authority. Kasi bakit? Nasa baba pa sila eh. Nag-uumpisa pa lang sila. So they all started humble and dependent on God. Katulad na lang po ng mga Israelites. Di ba? Nung time na wala pa sila sa promised land at naglalakbay pa lang sila sa wilderness, makikita natin grabe naman talaga ang dependence nila sa Panginoon eh. Tama? Talagang nagtitiwala sila sa Diyos. Si Yahweh lang ang sinasamba nila. Si Yahweh lang ang pinagkakatiwalaan nila. Pero anong napansin natin nung nakapasok na sila sa promised land? What happened? Diba? Anong nangyari? Anong napansin natin nung nakuha na nila yung lupa? Nung nakuha na nila yung mga parte nila, nung sumagana na ang buhay nila, nakalimot na rin sila sa Diyos. Amen? Tinalikuran na rin nila ang Panginoon. Naging talamak ang immorality. Naging talamak ang homosexuality. Okay? Pumasok na rin yung idolatry. Sumamba na sa ibang Diyos. Dati ang Diyos lang nila, local lang. Gumawa lang ng golden calf. Ngayon, nung pumasok sa promised land, naging imported yung Diyos. Sinamba na rin nila yung mga foreign gods. Kaya nga anong ginawa ng Diyos sa kanila? Inalaw ng Diyos na pahirapan sila. Okay? Inalaw ng Diyos na i-oppress sila ng mga kaaway nila nang sa ganun, maalala nila ulit tumawag sa Diyos. Kasi nga nakalimot na kay Yahweh. Ba? Nakalimot na sila sa Diyos. Alam nyo, pinayagan talaga ng Diyos yun eh. Pinayagan talaga ng Diyos na may matira dun sa lahi ng mga pinalayas nila. Kasi nga alam ng Diyos makakalimot sila someday. Alam ni Lord. Kita na ni Lord. Ay, itong mga Israelita na to, pag sumagana talaga to, makakalimot to eh. Kaya iaalaw ko, may matira dyan sa mga Ammonites na yan. May mga matira dyan sa mga Philistines na yan. Hindi nila mapalayas lahat. Diba? Kasi nga, kung hindi sila makakaranas ng oppression, hindi sila ulit tatawag sa Diyos. So yung mga sufferings, young people, yung mga sufferings, weaknesses, oppositions, and difficulties na nararanasan natin, minsan pampatanggal yabang yan. Okay? I wanna tell you, minsan pampatanggal ng yabang yan. Kasi alam ng Diyos, nakakalimot na tayo eh. Alam ng Diyos, complacent na tayo. Yung mga weaknesses na inaalaw ng Diyos sa buhay natin, alam niyo ba, paraan yan ng Diyos. Para basagin tayo. Bakit? Masyado na tayong mayabang. Masyado na tayong mapagmataas. Masyado na tayong matigas. Baka masyado na tayong nakadepende na lang sa sarili natin. Sa lakas natin. Sa resources natin. Talento natin. Skills natin. Talents natin. At hindi na po sa Diyos. Amen? Ang pride kasi, alam nyo, young people, ang pride, madalas hindi mo yan makikita o maririnig sa mga lumalabas sa bibig mo. Sa mga salitang lumalabas sa bibig mo, hindi mo yan maririnig sa mga salitang, ay, ang galing ko talaga eh. Diba? Panis yung mga yan sa akin. Diba? Wala sila, kulang ang tugtugan nila pag wala ako. Diba? Kulang ang tugtugan nila, kulang ang voicing nila pag wala ako. So, hindi po. Hindi natin doon madedetect ang pride. Hindi natin yan madalas makikita, hindi madalas evident ang pride. Sometimes, being prideful is not found in words, but in lack of dependence on God. Nandun ang pride. Yung alisin mo lang ang tiwala mo sa Diyos at ilagay mo sa resources mo, pride yun. Okay? Yung alisin mo ang tiwala mo sa Diyos at ilagay mo sa tao, ilagay mo sa trabaho, ilagay mo sa sarili mo, pride po yun. Amen? Kaya nga minsan, ilalagay ka talaga ng Diyos, actually. Ilalagay ka talaga ng Diyos sa isang sitwasyon na wala kang ibang choice, kundi magtiwala sa Kanya. Bakit? Para ma-realize mo na wala kang may pagmamalaki sa Diyos. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Kasi lahat ng bagay na meron tayo, success, promotions, favor or achievements na meron tayo ngayon, galing lang lahat yan sa Diyos. So, minsan naalisin ni Lord yung promotion mo. Minsan naalisin ni Lord yung resources mo. Minsan naalisin ni Lord yung isang tao or let's say isang bagay sa buhay mo or anything na basta nakikita ni Lord na dun mo na nilalagay yung tiwala mo. Hindi para pahirapan ka. Okay? Kasi gusto ni Lord, sa Kanya mo ulit ilagay yung tiwala mo. Nasa resources na kasi. Nasa pera na kasi. Nasa success na.
Nasa trabaho na, nasa promotion na, nasa talent na, wala na sa Diyos. Amen? So gusto ni Lord, i-back on track ka. Gusto ni Lord, ibalik mo ulit sa Kanya yung tiwala niya. Sa Kanya mo ulit ilagay yung tiwala mo. Okay? So sufferings are not destined to hurt us. Okay? It is destined to humble us. Ulitin ko po. Sufferings are not destined to hurt us. It is destined to humble us. Yung mga sufferings, deficiency, or difficulties na nararanasan mo ngayon, instrumento yan ng Diyos para hubugin ka. Instrumento po yan ng Diyos para basagin tayo. Kasi nga minsan baka masyado na tayong matigas. Baka masyado na po tayong mayabang. Baka masyado na tayong mataas. Kaya huwag magalit kay Lord. Huwag kang magalit kay Lord kung nasa pruning stage ka man ngayon. Okay? Huwag kang magalit sa Diyos kung binabasag ka man niya ngayon. Kundi dapat nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kaya nga actually, ang ganda ng kinanta natin kanina, di ba? For every mountain, Lord. Parang sa lahat ng problema, I just wanna thank you, Lord. Kasi dapat alam niyo yung mga sufferings, pinagpapasalamat yan sa Diyos. Kasi kapag may sufferings, kapag may oppression, may trials, may difficulties, ibig sabihin may inaayos si Lord sa buhay mo. Amen? Ibig sabihin may gustong ayusin si Lord sa'yo. There is something wrong na ayusin muna natin. May mali na sa puso mo, nak, ayusin muna natin. May pride ka na, nak, ayusin muna natin. Bigyan muna kita ng weaknesses. So magpasalamat kay Lord pag may suffering. Sabi mo sa katabi mo, magpasalamat kay Lord pag may suffering. Parang ang hirap, no? Parang challenging, no? Sabi nga natin, thank you, Lord, sa suffering. Parang ano na, thank you, Lord, sa suffering. Humina sa suffering, eh. Isa pa nga, 1, 2, 3, 4. Woo! Thank you, Lord. More pa. Wow, sabi ni Lord, talaga ba, nak? Be careful what you wish for, nak. Ha? Okay, so secondly, God's power in weakness. Everybody say God's power in weakness. Okay, so 2 Corinthians chapter 12, verses 8 to 9, sabi po dito, concerning this, I implored the Lord 3 times that it might leave me. And He said to me, my grace is sufficient for you, for power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses, so that the power of Christ may dwell in me. So sabi ni Paul, I implored the Lord 3 times that it might leave me. So kapag sinabi pong implored sa Tagalog, nagmamakaawa. Okay? So the fact na nagmamakaawa si Paul, 3 beses pa na alisin ni Lord yung nararanasan niya, or yung nagiging dahilan kung bakit siya nangihina. So ibig sabihin talaga, no, kung iisipin natin, ang tindi siguro talaga ng pinagdadaanan ni Paul that time. No? Ang tindi siguro talaga ng suffering niya dyan. Kasi nagmamakaawa na eh. Maawa na lang, boss. Maawa na lang niya, oh. Tama na, oh. Di ba? So, hindi ibig sabihin, hindi lang siya some kind of situation na kayang tiisin ni Paul. Kasi di ba, may mga sitwasyon naman talaga na kaya nating tiisin eh. Di ba? May mga sitwasyon naman talaga na kaya nating i-endure. Pero si Paul, di ba, itong sitwasyon ni Paul talagang matindi kasi nagmamakaawa na eh. 3 beses pa. Now, sino dito yung hinihingi niya sa Diyos na alisin yung mga problema niya? Pwede bang magtaas ng kamay? Taas nga kamay, eh. Amen. Sige nga, taas kamay dito yung hinihingi nila kay Lord na alisin yung problema nila. Okay lang, walang maiimperno sa pagtaas ng kamay. Ayan, so medyo marami-rami, ano? Okay. So, alam ko marami sa atin, no? Katulad ni Paul, naranasan na rin nating hingin sa Diyos na alisin niya yung pagsubok o yung paghihirap na nararanasan natin. Tama po ba? Tama ba yung people? Kasi nga masakit na eh. Di ba? Mabigat na. Gulong-gulo ka na. Di ba? Parang gusto mo na lang maging jumbo hotdog para kaya ko ba to? Di ba? Kasi binilang ka na naman ni Lord sa mga strongest soldier niya eh. January pa lang eh. Di ba? Ngayong taon. Nakalista ka na naman eh. Lord, baka nakalista na naman ako next year. Pero alam niyo ba, minsan,
sinasadya talagang hindi alisin ni Lord yung problema mo. Diba? Or sinasadya talaga ni Lord na hindi alisin yung problema natin, kahit na hinihingi naman natin sa Kanya na, Lord, alisin mo na to. Diba? Lord, ayoko na, hindi ko na kaya. Ang bigat na talaga. So minsan, sinasadya ni Lord, hindi alisin yan. Hindi dahil hindi Kanya naririnig, hindi dahil bingis si Lord, kundi dahil may gusto siyang ipakita sa'yo. Alam niyo kung ano yun? Tanungin niyo ako kung ano. Ano yun? Diba? Grace. Palakpakan nga natin si Lord. Grace. Pag sinabi nating grace, it is God's empowerment. Sabi niya sa verse 9, no? And He said to me, di ba sabi ni Paul, I implored the Lord 3 times, pero sabi ni Lord sa akin, my grace is sufficient for you. For power is perfected in weakness. So, nung time po na hiningi ni Paul na alisin ng Diyos yung kanyang thorn in the flesh, no? Or yung bagay, situation na nagiging cause ng kanyang weakness, alam nyo, kung ano nangyari? Hindi naman inalis ng Diyos eh. Okay? Hindi tinanggal ni Lord yung problema niya. So siguro mapapaisip tayo, grabe naman si Lord. Ba? Akala ko ba, tumutugon siya sa mga prayers natin? Ba't hindi inalis yung sufferings ni Paul? 3 beses nang humingi si Paul. Now, alam niyo kung bakit hindi inalis ni Lord? Kasi ngayon nga yung purpose ng kahinaan ni Paul eh. Para maranasan niya yung grasya ng Diyos. Para maranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos. Amen? Tayo po kasing mga tao, actually, aminin man natin sa hindi, madalas, nakikita lang natin yung halaga ng isang bagay sa buhay natin kapag nakita na natin yung need nun. Okay? Kagaya na lang ng pera. Taas dito maraming pera. Sana all. Taas kamay, oy, wow. Okay. Di ba yung pera, nung bata ka, hindi ka naman masyadong after sa pera eh. Tama? Tama ba ako? Diba? Nung bata ka, hindi ka masyadong after sa pera. Kasi bakit? Hindi naman ganun kalaki yung pangangailangan mo. Wala ka pang masyadong financial responsibility kasi ang ginagawa mo lang naman nun, maglaro ng Pogs. Maglaro ng Jolen. Diba? Maglaro ng Chinese garter. Magtumbang preso. Agawan base. Mag-Minecraft. Diba? Mag-Roblox. Diba? Mag-Codem, mag-ML, di ba? Yan lang naman eh. So, sasabihin siguro ng iba, Ate Regine, kailangan ko ng pera pambili ng skin. Di ba? Kailangan ko ng pera dyan. Okay? So, di ba, nung mga bata tayo, hindi pa natin masyadong nakikita yung need or yung value ng pera. Okay ka na nga sa play money eh. Pinagpapalit mo nga yung totoong pera para sa peking pera eh. Di ba? Pumibili ka ng play money. Pero, di ba pansinin ninyo, nung tumanda ka na, nung nandun ka na sa adulting era, so siguro yung mga teenager natin dito hindi pa masyadong makaka-relate, no? So sa mga adult na lang, taas kamay ng mga adult dyan. Mga young bro. Di ba? Nung tumanda ka na, ba't ang tigas dun sa ano? Andiin dun sa matanda ka na, no? Pero nung tumanda ka na, inulit pa. Okay? Nung dumami na yung responsibilidad mo, okay, listen carefully, young people. Di ba nung nasa adulting period ka na, nung young pro ka na, nung tumanda ka na, dumami na ang responsibilidad mo, di ba doon mo mas na-realize yung kahalagahan ng pera? Ang lakas ng amen talaga. Okay, bakit? Kasi nagbabayad ka na ng bills. Okay? Nagbabayad ka na ng monthly rent. Nagbabayad ka na ng S-Pay later. Nagbabayad ka na ng TikTok Pay later. Di ba? So you see, mas nakita mo yung necessity ng pera sa buhay mo nung naranasan mo na yung adulting period mo. Or nung nandun ka na sa adulting period mo. Now, alam niyo ba, young people, listen carefully, ganun din po in our Christian journey. Minsan, aminin man natin o hindi, kapag malakas tayo, kapag okay tayo mentally, okay tayo emotionally, kapag walang temptation, walang problema sa finances natin, walang problema sa career, walang problema sa family, sa business, pag-aaral, ministry, o kung ano pa mang problema na meron kayo dyan, no? Walang problema sa relationship. Kumbaga, sabihin natin talaga okay lahat. All is well. Di ba? Hindi mo naman masyadong nakikita yung importance ng grace ng Diyos eh. Di ba? Tinetaken for granted nga natin eh. Bakit? Kasi malakas ka. Kasi nga okay ka. Di ba? Pero, kapag mahina ka, kapag nakakaranas ka na ng pagsubok at problema, dun mo ngayon mas nakikita.
Doon mo ngayon mas na-appreciate yung grace ni Lord sa buhay mo. Kumbaga, doon mas nagiging evident. Everybody say evident. Doon mas nagiging evident yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya minsan, di talaga inaalis ni Lord yung problema natin. Minsan, inaayaan talaga ng Diyos na masaktan ka dyan, na manghina ka dyan sa sitwasyon mo, hindi dahil nag-e-enjoy ang Diyos na makitang nagsasuffer tayo, kundi para mas mahayag ang power ng Diyos. Para mas mahayag ang grace niya. Mas mahayag ang kadakilaan niya. Now, hindi ko po sinasabing hindi evident ang power ng Diyos in times of our strength. No, or in times na malakas tayo, ang sinasabi ko lang, mas nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos in times of your weakness. Kasi nga, ginawa ng Diyos ang grace niya para may magpalakas sa'yo kapag nangihina ka. Okay? Parang ganito lang yan para mas magets natin. Yung mga between, so pag tumingin kayo dyan sa labas, walang between ngayon kasi umuulan. Diba? Yung mga between, di ba, mas na-appreciate or mas lumalabas yung ganda niya kapag gabi na. Tama po? Kasi nandun yung purpose niya eh. To give light in the darkness. Nandun ang purpose ng between. So usually, hindi mo siya nakikita pag umaga kasi na-overpower po ng araw yung liwanag niya. Pero nandyan lang siya. Okay? Hindi nawawala ang stars sa umaga. Hindi lang natin siya nakikita. Kasi nga nandyan yung araw eh. Mas maliwanag yung araw kaysa sa kanya. Ganon din ang grace ng Diyos. Mas na-appreciate natin ang grace ng Diyos sa oras ng kahinaan natin kasi nga nandun yung purpose niya. It was made perfect for our weakness. God's grace was made perfect in our weakness. Umpisa pa lang, alam na ng Diyos, manghihina ka. Umpisa pa lang, alam na ni Lord, babagsak ka. Umpisa pa lang, alam na ni Lord, matutukso ka. Kaya nga, umpisa pa lang, ginawa na niyang available yung grace niya eh. Kasi bakit? Para may kakapitan ka sa oras na nanghina ka. Now, ibig sabihin ba, sasadyain nating manghina para maranasan natin ang grace ng Diyos? But Lord, para maranasan ko yung grace mo, penging akong panghihina. Penging akong pagsubok, Lord. Di ba? So, ibig sabihin ba, sasadyain nating manghina para maranasan natin ang grace ng Diyos? Hindi po. We don't intentionally seek weakness, enable to experience God's grace in our lives. Si Paul, hindi naman niya sinadyang maging mahina siya eh. Di ba? Hindi naman niya sinadya na makaranas siya ng panghihina. Nilagay ng demonyo yun. Okay? Nilagay yon ng messenger ni Satan. Di ba? Nakita natin sa verse, a messenger of Satan. So nilagay ng demonyo yun. Pero, inalaw ng Diyos kasi nga para mahayag pa rin yung kapangyarihan niya sa buhay ni Paul. Ganon din po sa atin. Weaknesses are part of our human being and Christian journey. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba? Kung nakakaranas ka ng panghihina ngayon, congrats, normal ka. Okay? Hindi siya sinisik. Hindi siya dinidesire. Gusto natin siyang nararanasan. At ang purpose po kung bakit inaalaw ng Diyos na maranasan natin yun, kasi nga, para maranasan natin yung power niya. Para maranasan natin yung strength niya. So always remember that your pain and weaknesses are God's platform to show you His power. Amen? Platform yan ni Lord para makita mo yung kapangyarihan niya. Para makita mo kung ano yung kaya niyang gawin. Kung ano yung plano niya sa buhay mo, kung gaano siya kadakila at makapangyarihan sa buhay mo. Platform yun ni Lord. Kaya nga magalak ka kapag may pagsubok ka. Okay? Magalak ka kapag may panghihina ka kasi ibig sabihin nga po may inaayos si Lord sa buhay mo. May gustong ipakita si Lord sa buhay mo. God wants to extend His grace to you. Kapag merong suffering or kaya merong suffering. Kaya merong pain. Kaya merong trials, persecutions, and difficulties. Kaya nga alam nyo, ang reaction dapat kapag may sufferings, hindi yung, Lord, may suffering na naman ako. Nilista mo na naman ako sa strongest soldier mo ngayong taon. Di ba? Ano na naman to, Lord, ba't may suffering na naman ako? Dapat ang reaction, young people, may suffering na naman ako. May gagawin na naman siguro si Lord. Diba? Kaya ba natin yon, young people? Kaya palakpakan nga natin si Lord. So alam nyo, kapag ganito ang naging mindset natin sa sufferings and difficulties, tatagal ka. Mag-e-endure ka. Magpe-persevere ka. Bakit? Kasi ang mindset mo, may purpose yung suffering mo eh. May dahilan yung sufferings mo. Si Paul, kung makikita natin kung bakit parang proud pa siya, di ba magtataka ka, ba't ganun si Paul? Ba't parang proud pa siyang mahina siya?
Alam niyo kung bakit parang proud pa si Paul na nakakaranas siya ng panghihina? Kasi nga alam niyang may purpose ang Diyos sa panghihina niya eh. Diba? Anong sabi niya sa verse 9? Most gladly, therefore I will rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me. So sabi ni Paul, kung ganun lang din pala na kapag mahina ako, doon mas nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay ko, di pagmamalaki kong mahina ako, di hindi ko ipagkakayang mahina ako. Grabe yung mindset. No? Kaya tumagal si Paul sa ministry kasi ganito ang mindset. At hindi lang yon, kung bakit din confident si Paul kahit mahina siya kasi nga alam niyang hindi siya pababayaan ng Diyos sa oras ng panghihina niya. Yun po ang hope ni Paul. Nasa panghihina niya, nandun ang grace ng Diyos para palakasin siya. So sa atin din po, kapag alam mo na may purpose ang Diyos kung bakit ka nakakaranas ng trials. Kapag alam mo na may purpose si Lord, ba't ka nakakaranas ng pain? Ba't ka nakakaranas ng weakness? Ba't ka nakakaranas ng persecutions or ng suffering sa buhay mo? Hindi ka susuko. Amen? Hindi ka susuko. Baka nga ipaglaban mo pa si Lord. Okay? So that's our point number 3, Christians' response to weakness. 2 Corinthians chapter 12, verse 10, therefore I am well content with weaknesses, with insults, with distresses, with persecutions, with difficulties for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. So sabi ni Paul, dahil ito ang purpose ng weakness ko, that it results humility, that it displays the power of God in my life, di alang-alang kay Jesus, magtitiis ako. Alang-alang kay Jesus, magsasuffer ako. Alang-alang kay Jesus, ipagmamalaki ko yung weakness ko, hindi ako susuko. Okay, lahat ng kutsa, kahirapan, pag-uusig, kagipitan, titiisin niya yun, alang-alang kay Kristo. Bakit? Alam niya na sa oras ng kahinaan niya, nandun ang kalakasan ng Diyos para i-sustain siya. Ganon din po sa atin. Kapag alam mo na ang purpose ng weakness mo ay para palakasin ka ng Diyos at may provision talaga ang Diyos sa oras ng kahinaan mo, hindi ka susuko sa paglilingkod. Hindi ka aalis sa church. Hindi tayo aalis sa ministry. Hindi natin tatalikuran ang paglilingkod natin. Bagkus ipaglalaban mo pa. Diba? Maling tao nga, pinaglalaban natin eh. Wow! Diba? So, paglaban din natin si Lord. Bakit? Kasi, ba't mo pinaglalaban? Diba? Bakit ka tumatagal? Kasi nga alam mo, hindi ka bababayaan ng Diyos. Alam mo, palalakasin ka niya para mapagtagumpayan mo lahat ng paghihirap na nararanasan mo ngayon. And that's your hope. Yun ngayon yung hope mo. Na sa oras ng panghihina mo, merong Jesus na magpapalakas sa'yo. Merong Jesus na magsusustain sa'yo. Young people, I wanna tell you, hindi ka totoong mahina kapag may trials ka. Hindi ka totoong mahina kapag may pagsubok ka. Si Satan lang ang naglalagay niyan sa isip mo kasi ayaw niya magpatuloy ka. Pero ang totoo, sa oras ng pagsubok mo, alam nyo, dun ka mas malakas. Dun tayo mas malakas. Hindi dahil malakas talaga tayo or may sarili tayong source ng strength natin, kundi dahil kasama natin ang Diyos. Okay? Dun tayo mas pinapalakas ng Diyos. Sabi niya, for when I am weak, then I am strong. Kapag mahina ako, din dun ako malakas. Bakit? May grace ako ng Diyos eh. Nasa akin ang grasya ng Diyos. So young people, tapat po si Lord. Okay? Tapat ang Diyos. Hindi po niya ialaw yung isang pagsubok sa buhay natin kung alam niyang hindi natin kakayanin yun. At wala ang grace niya doon. 1 Corinthians chapter 10, verse 13, sabi dito, no temptation has overtaken you except something common to mankind. And God is faithful, so He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, will provide the way. He will provide the way of escape also so that you will be able to endure it. So anong sabi ng verse? Wala raw pagsubok na dumarating sa buhay natin na hindi nararanasan ng ibang tao. So again, kapag may pagsubok ka ngayon, congrats, normal ka. No? At ito pang sabi, no? Hindi raw tayo pababayaan ng Diyos na subukin ng higit pa sa makakaya natin. Kaya kung may pagsubok ka mang pinagdadaanan ngayon, kaya mo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Diba? Tama yung sinasabi ng kaibigan mo.
Kaya mo yan. Ba? Kasi hindi inaalaw ng Diyos na maranasan natin ang isang bagay kung alam ng Diyos na hindi natin kaya yun. Hindi iaalaw ng Diyos na maranasan natin ang isang problema or ang isang temptation na alam niyang hindi natin kaya yun. At kung nakakaranas man tayo ng pagsubok ngayon, ito po ang pangako ng Diyos. Magpo-provide siya ng way para mapagtagumpayan mo yun. So again, di mo na kailangan maging jumbo hotdog para kaya mo ba to? Diba? Kasi kayang-kaya mo na talaga eh. Diba? Hindi dahil malakas ka, kundi dahil nandyan ang grace ng Diyos para isustain ka. Amen? Palagi po nating tatandaan, young people, kapag may pagsubok, may provision. Ulitin ko po. Kapag may pagsubok, may provision. When there is weakness, there is grace. When there is weakness, there is strength. Sa oras ng kahinaan, pagsubok, sakit at paghihirap na nararanasan mo, nandun po ang grasya ng Diyos para mapagtagumpayan mo yun. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Again, huwag kang magalit kay Lord kung binabasag ka man niya ngayon. Huwag kang magalit sa Diyos kung nakakaranas ka man ng panghihina o pagsubok ngayon kasi hindi ka binabasag ng Diyos para lang sa wala. Binabasag ka ni Lord kasi gusto ng Diyos maranasan mo siya. Gusto ng Diyos magtiwala ka ulit sa Kanya. Gusto ng Diyos, binabasag ka niya kasi gusto ng Diyos, anak, makita natin anak, kailangan mo ko. Kailangan mo ang grace ko. Kailangan mo ang empowerment ko. Wala kang kayang gawin kung wala ako. No? So young people, if God is breaking you, He is going to bless and empower you. Hindi mo man makita yan sa umpisa. No? Matagal man ang proseso. Matagal man bago mo makita ang reward. But if God is breaking you, He is going to elevate you. He is going to empower you. Kaya tiisin mo lang. Sabi mo sa katabi mo ulit, tiisin mo lang. Masakit yan sa ngayon. Pero may reward yan kapag napagtagumpayan mo. May growth yan pag napagtagumpayan mo. Alam nyo, hindi tayo lalago pag puro lang tayo saya dito. Hindi tayo lalago pag puro lang tayo laro, puro lang tayo icebreaker, di ba? Puro lang tayo, papremyo, di ba? So hindi tayo lalago pag puro lang tayo saya dito. Kasi mas lumalago tayo, ang growth nandun sa pag nakakaranas ka ng pagsubok. At pag napagtatagumpayan mo yung pagsubok na yun. Diba? Kasi doon natin mas nararanasan ang grace ni Lord. Kaya kapit lang kay Lord. Kapit lang sa grace ni Jesus. Kaya kang palakasin yan. Tigilan mo na yung kakalaban mo mag-isa. Tigilan mo na yan kasi lalo kang manghihina dyan. Di mo na kaya yan eh. Di mo kaya mag-isa. Humingi ka ng grace sa Panginoon. Humingi ka ng lakas sa Kanya. Kasi kaya nga niya ginawa yung grace niya kasi para may magpapalakas sa'yo pag nanghihina ka. Para may kakapitan ka pag nanghihina ka. At alam nyo isang araw, young people, makinig kayo dito. Isang araw, yung kahinaan na nararanasan mo ngayon, magiging testimony mo yan. Okay? Sige nga, palapakan natin si Lord. Isang araw, yung kahinaan mo ngayon, magiging kalakasan yan sa iba. Kasi mai-encourage sila eh. Diba? Na kung ang Diyos naging faithful sa buhay mo, kaya rin ng Diyos maging faithful sa buhay niya. Amen? So as we summarize this message, ito lang naman po ang gustong sabihin ng Diyos sa atin, and this is our big idea. Why does God allow weakness in our lives? So God allows weakness, not to break us, but to build Christ's strength within us. Again, inaalaw ng Diyos na makaranas tayo ng mga panghihina sa buhay natin kasi nga gusto niyang i-extend yung grace niya sa atin. At mararanasan lang po natin yun kung ilalagay natin yung dependence natin kay Jesus. Kung ilalagay natin yung tiwala natin sa Kanya. Gusto mong maranasan ang empowerment ni Christ? Do not rely on your strength, but rely on His grace. Magtiwala ka sa Kanya. Huwag sa galing mo. Huwag sa lakas mo. Huwag sa experiences mo. Huwag sa resources mo.
Huwag sa skills, huwag sa talent, kundi sa grasya lang ng Diyos. Kasi ang grace lang ng Panginoon ang magsusustain sa atin. Yan lang ang magsusustain sa atin. At ang grace ng Panginoon, ang empowerment ng Diyos, nandun po sa mga taong nilalagay ang tiwala sa Kanya. So, nanghihina ka ba ngayon? May na-experience ka bang weakness ngayon? Nagsasuffer ka ba ngayon? May difficulties ka ba ngayon? Lumapit ka sa Diyos. Kasi walang ibang may kayang magpalakas sa'yo, kundi siya lang. Hindi ka kayang palakasin yung katabi mo. Yung leader mo, advisean ka lang yan, i-encourage ka lang yan. Pero ang source pa rin ng strength mo, ang Diyos. Ang magbibigay pa rin ng kalakasan sa'yo, ang Diyos. Okay? Kaya huwag tayong mahiya na aminin sa Panginoon na nakakaranas tayo ng panghihina. Minsan kasi nahiya tayong humarap kay Lord eh. Tama ba? Minsan nahiya tayong humarap kay Lord na mahina tayo eh. Feeling natin hindi na tayo deserving sa pagmamahal ng Diyos kapag hindi tayo okay. Kapag nanghihina tayo, kapag nakagawa tayo ng hindi maganda sa harapan ng Diyos. Diba? Huwag po tayo mahiya, young people, na aminin sa Diyos na mahina tayo. Kasi ang Diyos hindi naman niya hinihingi na maging malakas tayo sa lahat ng oras eh. Hindi yan nire-require ni Lord. Ang hinihingi ni Lord, maging mapagpakumbaba tayo sa lahat ng oras. Ang gusto ni Lord, aminin mo at i-acknowledge mo sa sarili mo na mahina ka at kailangan mo siya. Okay? At ang grace ng Diyos, again, sabi ko nga kanina, di ba, minsan nahihiya tayong lumapit sa Diyos pagka mahina tayo. Ang grace ng Diyos, hindi nawawala yan. Whether bumagsak tayo, nagkamali tayo, nagkasala tayo sa Diyos, lagi pong available ang grace ng Diyos sa mga taong lumalapit sa Kanya, humihingi ng tawad at nagpapakumbaba sa harapan niya. Hindi man alisin ni Lord yung mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Pero sufficient naman ang grace ng Diyos para pagtagumpayin tayo sa lahat ng pagsubok natin. So this is my last word. Let us humble ourselves in front of the Lord. I-acknowledge natin sa buhay natin na, Lord, kailangan kita. Kailangan ko grace mo, Lord. Hindi ko na kaya, nanghihina na ako. Pagod na ako, Lord. Nasasaktan na ako, Lord. Nabibigatan na ako, Lord. Hindi ko na po kaya. I need you. Kailangan kita, Lord. Tulungan niyo po ako, Lord. Amen? So right now, pwede bang pumikit tayong lahat? And hindi ko po alam kung anong sitwasyon ng bawat isa sa atin dito. Pero gusto ko pong manalangin tayo kay Lord ngayon. Gusto ko pong maging vulnerable tayo kay Lord ngayon. Tama na yung pagiging feeling strong natin. Hindi naman ine-expect ni Lord na maging malakas kang haharap sa harapan niya. Na lagi kang malakas na haharap sa harapan niya. Alam nga ni Lord na manghihina ka eh. Alam nga ni Lord na babagsak ka eh. Alam nga ni Lord na matutukso ka. So, hindi mo kailangan maging perfect muna bago ka lumapit kay Lord. Ang kailangan lang natin, pusong mapagpakumbaba. Puso na vulnerable at binubuksan ang puso para sa Diyos. Yan po ang kailangan natin. So, right now, gusto ko manalangin ka kay Lord. Kung meron ka mang panghihina ngayon, may suffering ka, may difficulties kang nararanasan ngayon, I don't know, maybe in your family, pwedeng sa career mo, sa pag-aaral mo, may problem ka sa pag-aaral, may problem sa relationships, may problem sa ministry, nakakaranas ka ng spiritual dryness ngayon, may sakit ka physically, spiritually. Why don't you ask God for His grace? Ask God for His forgiveness. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, sorry. Sorry kung naging mayabang ako. Sorry, Lord, kung naging mapagmataas ako. Masyado akong nagtiwala sa sarili ko. Masyado akong nagtiwala sa resources ko. Masyado akong nagtiwala sa experiences ko, sa skills ko. Na-overwhelm ako masyado sa mga success na meron ako.
Masyado akong na-overwhelm sa mga promotion na meron ako ngayon, Lord. Sorry, nagtiwala ako sa sarili ko. Sorry, hindi ako nagtiwala sa iyo. Dumepende ako sa sarili ko, dumepende ako sa lakas ko. Patawarin mo ako. Hindi ko na kaya, Lord. Hindi ko na kayang magmataas. Hindi ko na kayang magkunwaring okay. Hindi ko na kayang magkunwaring malakas ako. Hindi ko na kayang magkunwaring masaya ako. Na walang bumabagabag sa puso ko, walang bumabagabag sa isip ko. Hindi ko na kaya, Lord. I need you. I need your strength, God. I need your grace, God. I need your empowerment, God. Sige, kausapin mo ang Diyos. I need you, Lord. Say, I need you, Lord. I need your grace. Kailangan kita, Lord. Nangihina na po ako. Kailangan kita, Lord. Palakasin mo ko. Ang gulo ng sitwasyon sa pamilya ko, Lord, tulungan mo ko. Magulo ang isip ko ngayon, Lord, tulungan mo ko. May problema ako sa finances ngayon, Lord, tulungan mo ko. May problema sa relationship ko ngayon, Lord, tulungan niyo po ako. I need you. I need you. Sige, kausapin natin ang Panginoon. I will give you time to pray. Let's open our mouth. Kausapin natin ang Panginoon. Maging totoo ka sa harapan ni Lord ngayon. Again, hindi ka nire-require ni Lord na maging malakas sa harapan niya ngayon. Okay lang kay Lord kung humarap ka sa Kanyang mahina ngayon. Okay lang kay Lord kung humarap ka sa Kanyang basag-basag ka ngayon. Sugat-sugat ka ngayon. Punong-puno ka ng sakit ngayon. Okay lang yan. Naiintindihan ka ni Lord. Alam ni Lord yung pinagdadaanan mo. Nakikita ni Lord yung paghihirap mo. Nakikita ni Lord na bigat ka na. Nakikita ni Lord na hirap ka na. All you need to do is to cry out to Him. Iyak natin yan kay Lord. Isuko natin yan kay Lord. Let us ask for His grace. Jesus. Sige, kakausapin natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Touch the hearts of these young people. Touch their lives, God. Nakikita mo yung sitwasyon nila. You know their pain. You know their struggles. Nakikita mo yung kabigatan ng puso nila ngayon, Lord. And you want to extend your grace to them. You want to extend your power to them. You want to extend your strength to them. Move in this space, God. Jesus, hallelujah. Hallelujah. Come on, just pray. Speak out. Cry out. Huwag kang mahiya, young people. Huwag kang mahiya sa katabi mo. Huwag kang mahiya sa Diyos. You can be vulnerable right now. Pwede kang magpakatotoo ngayon. Pwede mong aminin sa Diyos ngayon lahat ng nararamdaman mo. Lahat ng nararanasan mo. Pwede kang sumigaw kay Lord ngayon. Pwede mong iiyak lahat kay Lord ngayon. Pwede mong i-load lahat kay Lord ngayon. Jesus. Thank you for the comfort, God. Thank you, Jesus. Panginoon, salamat po sa oras na ito. We thank you for your grace. Thank you for the renewal of strength. We thank you for the sufferings. We thank you for the trials, Lord. We thank you for our weakness. We praise you in our weakness, God.
Hindi lang kami magpapasalamat sa iyo, Lord, sa oras ng pagpapala. Hindi lang kami magpupuri sa iyo, Panginoon, sa oras ng kalakasan namin. But also in times of our trials, in times of our struggles, in times of our difficulties, magpupuri pa rin kami sa iyo. Sasamba pa rin kami sa iyo, magpapasalamat pa rin kami sa iyo. Kasi naniniwala kami, Panginoon, that when we are weak, then we are strong, Panginoon. Hindi dahil malakas kami, hindi dahil kaya namin, Panginoon, kundi nandyan ang grasya mo, nandyan ang habag mo, nandyan ang pag-ibig mo, ang katapatan mo, Panginoon, para i-renew kami, para i-restore kami, para palakasin kami, Panginoon. So we thank you, God. We thank you for all the lessons. We thank you for all the pruning, oh God. Kasi naniniwala kami na kapag pinuprune mo kami, may ginagawa ka sa buhay namin. May inaayos ka sa buhay namin. Kapag binabasag mo kami, Panginoon, may inaayos ka sa buhay namin. So we thank you, Father. We just want to thank you. Just want to thank you, God. Salamat po. At hayaan mo na patuloy kami magkaroon ng puso. Bawat isa sa amin dito, patuloy kami magkaroon ng faith, ng attitude, ng character, na palaging dumipende at magtiwala sa iyo sa lahat ng situation sa buhay namin. Masaya man o hindi. Bless man o konti lang, Panginoon, ang pagpapala. Hindi man nangyayari yung mga bagay according to our plans, according to our expectations, Panginoon. Pero turuan mo kami na palaging magtiwala sa iyo. Palaging dumipende sa iyo. At palaging umasa sa inyo. Dahil naniniwala kami na kapag umaasa kami sa iyo, Lord, hindi kami mabibigo. Salamat po, Panginoon. Bless these young people. Bless each and every one of us. And we give you all the glory. Give you all the honor. We give you all the praise and adoration. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. God bless you, young people.